Hindi maganda ang laban, kababayan ni Naoya Inoue na former Japanese champion, nagbigay ng matinding puna sa laban kontra kay Murodjon Akhmadalib. Narito ang buong kwento. Matapos ang ika-4 na matagumpay na nadepinsahan ng kanyang 4 na world titles, muli na namang pinatunayan ni Naoya Monster Inoue na siya ang hari ng Super Bantamweight Division. Ngunit sa kabila ng kanyang panalo kontra kay Murodjon Akhmadalib ng Uzbekistan, may kababayan siyang hindi lubos na nasiyahan sa ipinakitang laban. Sa pamamagitan ng kanyang YouTube channel na Megeka Channel, ibinahagi ni Valentino Sukawa na dating Japanese Super Lightweight Champion ang kanyang masinsinang pagsusuri sa naging laban. Hindi ito magandang laban, diretsong pahayag ni Hosokawa na nakasaksi mismo sa aksyon. Ayon sa kanya, malinaw na lumilitaw ang kahusayan at lakas ni Inoue, ngunit naging sobrang maingat ang tinaguriang monster at habang ang pagiging maingat na iyon ang siyang nabigay kay Inoue ng halos perpektong performance, ito rin raw ang dahilan kung bakit kulang sa thrill ang laban. Cautious si Inoue o maingat at yun ang dahilan kung bakit siya pinakamalakas. Wala kang makikitang butas pero ang problema kapag ganoon ang laban, nawawala ang excitement para sa mga fans. Dagdag pa niya, ang hit and run na estilo ni Inoue ay binanatan din. Binanggit ni Hosokawa na tinawag ni Inoue ang kanyang diskarte na outboxing, subalit para sa kanya, mas tamang ilarawan ito bilang hit and run, hindi yung hit and not get hit. Kay Inoue, pagkatapos makatama ay takbo. Dapat hindi raw ganito, dapat umatake ng mabilis, magpatama ng malinis na suntok at agad na umiwas para hindi magantihan, pero hindi yung tatakbo pagkatapos makatama. Bagamat epektibo at halos imposibleng kontrahin, para kay Hosokawa, ito ang dahilan kung bakit naging sobrang predictable ang laban. Ang estilo ni Inoue ay suntok at takbo, wala ng drama, walang matinding palitan, isang perpektong disiplina na walang puwang para sa kaguluhan, ayon sa dating kampiyon. Dahil dito nabasag ang diskarte ni Akhmadalib na makipagsabayan at alam ng Uzbek fighter na anumang tangkang sumugod ay mauwi lamang sa mas malalang pagkatalo. May kakayahan si Akhmadalib pero kung sumugod siya, siguradong matatalo siya ng mas maluba ang naging resulta, kaya't mas pinili niyang umatras. Dagdag pa ni Hosokawa. Sa huling mga kakwento, nanalo nga itong si Inoue sa isang one-sided, full-point victory. Ngunit ayon sa kanyang kababayan, ito'y tagumpay na puno ng disiplina at teknikalidad, ngunit kulang sa init at kasiyahan para sa mga manunood. Kaya narito mga kakwento ang mga posibleng mga dahilan kung bakit hindi naging maganda ang laban. Una, kulang sa aksyon. Walang naging matinding palitan ng suntok dahil naging sobrang kontrolado ang laban. Ang bawat galaw ni Inoue ay kalkulado at halos hindi niya hinahayaan si Akhmadalib na makakagawa ng anumang delikadong diskarte. Ikalawa, sobrang perpekto ng depensa ni Inoue habang kahanghang ang walang nakikitang butas sa kanyang estilo. Ito rin ang nag-alis sa elemento ng suspense. Ang mga fans na umaasang makakita ng matinding sagupaan ay nakaramdam ng kakulangan sa excitement. Ikatlo, para bang na-paralyze ang kumpiyansa ng kalaban. Ayon kay Hosokawa, malinaw na napilitang maging positibo si Akhmadalib dahil batid niya na anumang agresibong galaw ay katumbas ng kapahamakan. Kaya dahil dito, naging isang diretsong panalo ni Inoue na walang tunay na thrill factor. Mga kakwento, malinaw na walang makakaila sa galing ni Naoya Inoue bilang monster ng boxing. Ngunit sa mata ng ilan, lalo na sa kanyang kababayan na si Hosokawa, hindi lahat ng perpektong laban ay magandang panoorin at sa pagkakataong ito, mas nanaig ang flawless execution kaysa sa excitement na inasahan ng milyon-milyong boxing fans. Ikaw kakwento, magandang laban ba para sa iyo ang nasaksiyan mo o di kaya'y tulad ng kababayan Inoue na parang dismayado? At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento.
kay kakwentong Mario Paz, kay kakwentong Randy Tayugan, kay kakwentong Butski o Fianga. At kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.